Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kung mapapansin ninyo, ito po ay nakashare lamang sa aking mga friends. I don't know, meron yata bagong setting ang FB Live na pwede mo lang siyang i-live to friends, not to the public. So yun yung problema nito. So siguro pag mamaya iulit na ito, pwede ko na siyang palitan ng setting. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko mapalitan ng setting sa laptop ko man o sa cellphone. So pasensya na po doon sa mga hindi ko friends. Hindi po kayo makakakuha ng update at hindi kayo makakapagkuha ng live sa FB. Doon na lang po kayo sa YouTube pumunta sa replay. I-follow nyo na lang po ako sa Usapa Politika sa YouTube, sa aking account at doon na po kayo manood. Kasi mukhang itong FB Live ay may bagong setting yata. I don't know. Kasi nakatanggap ako ng notification, ako daw ay medyo natag dahil meron ako noong pinost na shinare na yung isang, di ba may post noon na merong isang porn star na nagsuporta daw kay Pangulong Duterte. Nasabi, di na fake news yun. Therefore kinol out ko na fake news. Pati ako ay winarningan ng FB, ng Meta. Nagsishare ako ng fake news. Sabi ko, ano bang klase naman yan? Tinutulungan ko na nga mga content regulators na sabihin na fake ito. Ako pa yung sinabihan nagsishare. Siyempre, isishare ko ang video na tinatawag ko na fake. Siguro naman panawagan to sa Meta, ayusin nyo naman, pataasin nyo naman ang antas ng artificial intelligence nyo. 'Di ba? Artificial na nga, hindi pa intelligent, 'di ba? Basahin nyo yung text ng sinasabi, hindi yung porket nag-share ng peke ay ganito yung kung peke yung shineto, sinasabi peke ito, abay huwag niyong sabihin na tinutulungan na nga kayo na magpalaganap na huwag kayo maniniwala dito, dahil ito ay fake. Aba, Diyos ko, tapos ako pa yung sasabihan, tutuloy, dinidimute ang aking ranking. Ewan ko, kung kasama na pati diyan yung hindi na ako makapag-live sa public. Pero anyway, may pag-asa naman tayo. Nasa YouTube naman tayo. At mukha yata kapag na-air na ito, pwede ko nang palitan ng setting. Yung live lang hindi pwede. So anyway, ngayong araw na to masaya sapagkat nagsisimula na yung mga rally ng mga sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Nung isang linggo nakita tayo ng sunod-sunod na mga statement galing sa iba't ibang universities, galing sa iba't ibang grupo, sa sa simbahan. Ako nga bilang isang mamamayan ay nagpasimula din ako ng signature campaign para sa mga taga UPLB. Pero hindi ko titawag na UPLB kasi ayoko nga ma-affiliate kami sa UPLB, mga taga LB na lang. Affiliated sa LB o kaya may koneksyon kaibigan namin. So sa awa ng Diyos meron na pang benteng naka sign. Masaya ako kahapon. Dati-rati, ano lang kami, 6, 7. Ngayon, 20 na. So, dumadami na. Sabi ko nga, maliit man na boses, kakaunti man, dapat ipaabot natin ang boses. Hindi naman na, ang mga tao naman ng iba, hindi naman sinasabi na impeach na si ibig sabihin na guilty si Sara Duterte, ipagpatuloy lang. May mga ganun eh. Na bakit ayaw ituloy? 'Di ba? Kasi ang fact ganito, meron ng sampang kaso. Kumbaga sa korte may sampa ng kaso. At tagalog sa salihing batas na kapag meron na sampang kaso, itutuloy yan, wala nang ibang paraan kundi idinggin. And we have to be fair. Ako kasi ganito eh. Bagamat naniniwala ako na maraming kasalanan ginawa si Sara Duterte, hindi naman siguro kailangan nating alisan siya ng karapatan na idepensa sa sarili niya. Sabi nga nila, maaari tayo magkamali sa paghuhusga. Di ba? Pero sana maging patas yung laban. Yun ang point. Patas. Kung ako mismo kay Sara Duterte, gugustuhin kong ituloy ang impeachment na yun kasi kapag yan ay hindi natuloy, kapag nanaig si Bato de la Rosa at si Jaime Marcos at si Senator Francis Tolentino, although yung kay Francis Tolentino medyo weird, di ba? Sabi niya hindi daw tatawid kaya gusto niya matapos na ngayon. So siya ay for impeachment hearing din pero ngayon gawin. Siguro kasi si Tol naisip niya wala na siya sa susunod na Senado. Hindi na siya pwedeng mag-participate kaya gusto niya matapos na ngayon, di ba? Kaya sinasabi niya siguro ay hindi na yan tatawid para magkaroon ng puwera sure na ayusin natin yan ngayon para meron pa rin siyang papel doon. Ewan ko, I don't know. That's the reason. Pero ako naniniwala kasi ako na pwedeng tumawid. Tama yung sinabi ni mismo nang si Adolf Ascuna na ang mismong sumulat ng provision na yan sa konstitusyon natin, ang nagsabi na pwedeng tumawid. Sapagat kapag nasimula na, hindi na pwedeng tapusin. Ah, ang patas sa pagdinig, kailangan.
para mapatunayan ni Sara Duterte hindi siya nagkasala. O kaya para mapatunayan ng mga prosecutors na nagkasala siya. At ang patas, ibig sabihin niyan, meron munang pagdinig. Paano ka magkakaroon ng patas sa pagdinig kung walang pagdinig? Paano ka magkakaroon ng patas sa weigh ng mga evidence kung ayan na, gusto nang patayin agad? Ah, ang hindi ko maintindihan, yung mga sinasabi nitong ibang mga senador na it is going to be divisive. Impeachment is always divisive. But right now, meron na sampang kaso kay Sara Duterte. Kailangan ng dinggin. Mas lalong hindi maghihilom ang sugat ng bayan kapag hindi ito masunod. Hindi ba? Pag walang mangyari. Okay? Naware na gano'n ko, internet daw at stable, madaliin natin. Sa tingin kaya nila, matatapos ito ngayon? Matatapos ito kapag dinismiss na lang? Hindi. Ituloy natin yan at bigyan siya ng patas sa pagdinig. Bagamat ako'y may posisyon, maaring mali ako. Pakinggan ko yung ebidensya. Tingnan natin. Baka magbago isip natin. Hindi ba? Malay mo na guni-guni lang pala natin yung pinagbantaan niya si Pangulong Marcos ng buhay. Malay mo talaga yung no joke niya is a joke pala. Hindi natin alam. Di ba? Yung mga sinasabing mga piatos-piatos niya, maaaring may dahilan siya. Maaaring may dahilan siya doon sa mga di umano yung pagtatangka niyang magsuhol o pagbigay ng pera sa mga empleyado opisyal ng DepEd. Di ba? Maaring yung may dahilan kung bakit may malaki silang deposito sa bangko. 'Di ba? Yung mga dapat nating tingnan. Naging patas. At ito naman mga senador na mga kakampi ni Sara Duterte, yung maging bukas sana kayo sa mata nyo. At yung mga kontra sa kanya, maging bukas din yung mata nyo. 'Di ba? Maging bukas ang isip. Tingnan ang ebidensya. Hindi yung makulayan agad. Bakit hindi ito kampihan? Ito ay fitness ng isang tao na mag-occupy ng isang posisyon ng kapangyarihan. Sana maging mangibabaw tayo sa ating loyalty sa tao. Sana ang mangibabaw ay ang loyalty natin sa konstitusyon at sa batas at sa mamamayan. Natatawa nga ako may mga tao nagsasabi, ang maliliit daw ang ating isip. We have small minds. I just read someone say that I belong to a category of people with small minds. Kasi daw, hindi ko daw na-realize na yung impeachment nagsimula yan sa bribery di umano ni Speaker Romualdez sa mga congressman. Ay kung ganun pala, edi sampahan ng kaso si Romualdez kung may ebidensya kayo. Sampahan ng kaso kung talagay sampahan sa bigyan ng panagutin siya. Kung talaga siya ay nang nagkaroon ng pagsusuhol at ayaw din natin yan. Pero habang hindi napapatunayan ninyo yan, merong presumption of regularity. Ando na yung impeachment complaint, nabigyan na ng 215 na signature ng mga members ng House, overwhelming, more than the one-third. Diba? So sana naman ay wag tayong ganyan. Na ang pinapansin natin yung aligasyon, ayun, bigla akong nawala, ano? Oh. Na ang pinapansin natin yung aligasyon ng korupsyon, aligasyon ng bribery. Pero abay hindi natin tinitingnan yung ano ang ah, aligasyon naman ng bribery laban kay Sara Duterte. Ang binibigyan natin ng pansin yung mga di umano ay paggastos na sobra ng Kongreso pero yung paggastos yan ng kanyang confidential funds hindi natin binibigyan. Ang patas ibig sabihin tinitingnan natin lahat. Sana ganun tayo. Wala yung kampihan. Kasi sa totoo lang, kapag hindi natuloy itong impeachment trial na ito, hindi matatapos dito. Meron pa namang remedyo ang iba. Pagdating sa para mapanagod si Sara Duterte, andyan pa naman ang ICC na pwede siyang sampa ng kaso regarding sa kanyang koneksyon sa war on drugs. Andyan ang ombudsman. Mapapalitan na pong ombudsman, di ba? Sa July. O, hindi natin alam. Andyan pa rin yung after 1 year. Meron na ng impeachment complaint pwedeng isampa sa kanya. So sana po maging patas tayo mag-isip, maging bukas. Huwag tayo masyadong magpapadala sa ating mga emosyon. O diyan na lamang po sapagkat ako sinasabihan na nitong aking computer na by mga internet, unstable daw ang internet connection ko. Baka ako'y mawala na naman. Sige, yung background ko po galing po yan malapit sa aming opisina. Ako pong kumuha niyan, wala yung copyright, wala yung infringement. O sige na,
Sana po nakapagturo sa inyong kaisipan na plus ng mga puso at napabago ang panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanyang lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Kita-kita ulit tayo sa Miyerkules, pero sa Miyerkules, okay, makakapag-live siguro ako ng mga bandang mga late-late ng kaunti kasi meron pa akong lakad. Pero, ayan, sa Wednesday, 11 yon, malalaman natin kung ano na nangyayari sa Kongreso sa hapon. Ngayon, maraming magrarally. Okay? Lagi yung sinasabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo sa roon. At alam ko, hindi na nakakita ito ng mga hindi ko friends sa Facebook sapagkat ito ay para sa friends ko lang. Yung mga hindi ko friends, doon na lang po kayo pumunta sa sa YouTube kasi mukhang itong Facebook ay may bagong pakana. Anyway, lagi yung sinasabi, stay healthy. Ani mo lasal, nauna. UP naming mahal. Eh ba, baligtad. UP naming mahal, ani mo lasal. Magandang umaga po sa atin lahat. Si Professor Ton Contreras ito, nagsasabing bye for now.